Kung sakali makatakas yung mga alaga yung manok at ninakaw ng kapitbahay, siguro doon yung hanap naman kayo siguro ng pwede mo pagtulungan ha, pagawa ng Ako, teacher, magpapagawa na po kami. Okay, very good. Kasi ngayon ang bata. So yun ang mga mabubuting dulot ng pag-alaga ng hayop. So yan ay nabanggit nyo rin at kinifirma ko. Naintindihan mga bata. Kasi ngayon mga bata, huranda kayo ng crayons ninyo or lucky score and ball pens. Sige, dahil kayo ay magabulit. Okay? Galubulit tayo. Yes. Ano yung pangalan ng gawain natin? Tingnan nyo ba? Inulit nyo nga! Correct nyo nga. Sige. O, ito yung mga... Oh. Ayan. O, sige mga bata. Ito ang patunong natin. Ha? O, basahin nga. Sabay-sabay. Sa isang papel, umulit ng mga paraan kung paano ninyo inaalagaan ang mga alaga ninyong manok, pugo, pato, at pabo. Okay. Naintindihan ba ang panuto mga bata? Opo! Sige ha. Bibigyan ko ng palinang 5 minuto para gumuhit ng mga paraan kung paano yan alagaan. So, dahil sa loob ng minuto na yan, pwede nyo iguhit kung ano yung mga iba't ibang paraan na ginagawa ninyo para alagaan ng mga hayop na nasa inyong tahanan, nasa bukid, saan man.
Tapos na? Opo. Lahat ba tapos na? Opo. Okay, sige. Kasi natitira pa oras na tapos na rin yung lahat. Ngayon, gusto kong ibahagi niyo dito sa harapan ang inyong mga itinukit. Sige mo na tayo para i-mali. Teacher, yung alaga ko po sa bahay, teacher, manok. Tapos teacher, opo, medyo hindi ko po lang yan, teacher. Teacher, ginagawan po namin ni tatay ng ugad yung manok para doon po siya maging itlog. Ito po po, teacher, yung pagkain niya po para ito po yung pinapakain namin sa aming mga alagang manok. Ito naman po yung nasa teacher, malinis po na tubig na pinapainom po namin sa aming mga manok. At teacher, ito yung bahay po, teacher, ito po yung kulungan ng aming manok. Okay, very good, Jonathan. Kung sa kanila daw, kaya paano niya ilalaga na kanyang mga alagang manok ay gumagawa sila ng hugas para sa mga manok. Ano pa, binibigyan din nila ito ng pagkain, binibigyan ng malinis na tubig, at ginawa nila ito ng kulungan para hindi sila nakawin ng kapitbahay. Okay. O sino pa? O, Judy. Judy. Ako po, teacher. Sa una po, teacher, dito po, yung malinis po ng kaliguan po para sa mga pato. Tapos po, yung mga bugad po para sa mga manok, tsaka sa mga ulo. Tapos po, teacher, mga pagkain katulad po ng nais at ng palay. Okay, makipas. Okay, so paano naman inalagaan ni Jubilee ang kanilang mga alagang manok? Kay pato pala. Bigyan nila ito ng pugad. Pinapakain nila ito ng mga mais, pati na binigyan nila ito ng paliguan. Okay, very good, Jubilee. Thank you, sir. Dahil saan tayo sunod mo sa isa pang gawa? Ngayon, may oras ka ng presentasyon. Dito tayo ay magkakaroon ng pangkat ng gawa. So, tating ko ang kaklase sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat, pangkat ni na Jubilee. At ikalawang pangkat naman ay ang pangkat ni na Joanne. Okay. So, ito ang panito. Bumuo kayo ng isang presentasyon patungkol sa kung paano alagaan ang mga alaga nila. Okay. Nasa sa inyo na ang paraan kung paano ninyo ito i-represent. Pwede kayong magdula-dulaan, pwede kayong mag-drawing, pwede kayong mag-buo ng kanta. Okay? Siyempre bago tayo magsimula, meron tayong rubrics. Building, nakinig ka pa ba? Opo, teacher. Basahin niya. Ano basa ng rubrics natin, ha? Pamantayan sa pagtatayan ng Ng pangatang gawain. 10 points daw kapag naaayon sa paksa ang pinahaging presentasyon. Okay? 7 points naman at 5 puntos kapag may ilang bahagi sa presentasyon na hindi tugma sa paksa. At 5 puntos naman kapag hindi tugma ang presentasyon ninyo sa paksa. Naintindihan ba mga bata? Maaari na kayong magsimula. Kayo kayo na sa minuto. Hindi na. Teacher, tapos na po. Grabe naman. Bibilis din pala. Kalawang pangkat, okay na kayo? Opo. Okay na? O sige. Tayo na handa na sa presentasyon. Okay. Una natin tawagin ang unang pangkat. Mari ba kayong bahagi na ang inyong ginawa ito sa kayong unang pangkat? Kapatid Jubilee at ni Jonathan. Magandang hapon po. Kami po ay gagawa ng dula-dulaan para sa pagpapakita kung paano alagaan ang mga hayop na may dalawang paa at may takpak. Sa umaga, nagising na si
pinakita sa aming presentasyon, tugmang-tugma talaga sa ating paksa ang inyong mga ibinahagi. At dahil dyan, kayo ay may 10 puntos. Yay! Napakalimutan sa sarili. Okay. So ngayon naman, mayroon ako mga hinahandang mga katanungan mga bata. Hindi po, Bakit kaya mahalaga? Alagaan natin ang mga alaga natin. Teacher, Ano Kenjo? kasi teacher, tulad din po ng tao, yung mga hayop po ay nabubuhay din sa puso at kailangan din po nila ng pagkain at tirahan. Okay, very good. Magandang sagot yun, Johan. Ano pa? Jubilee. dahil po, ang mga hayop po ay nagbibigay din ng pagkain sa mga tao at ang mga pagkain po ito ay maaaring makonsuma rin ng mga tao na kaya mahalagang malinis po ang mga ito. Okay. Ang nalinis ito dahil ito ay pwede natin pagkakitaan na ito ay kinakain natin. Okay, very good, Jubilee. Okay, kaya okay. Ngayon, ang alaga lang ba natin ang kailangan natin alagaan ng mga hayop? Pwede po magsalita. Pati po yung ibang hayop, teacher, at pag-alagala. Okay, tama. Bigyan sila ng pagkain. Okay, tama yun. So, Teacher, hindi yung lang sa kanila. aso na kaya sa mga kasana. Mhm. So, yun ay kabilang dapat sa ating inalagaan. Hindi lang yun, mga alaga natin sa bahay. So, kung sakali man may aso dyan na kailangan ng pagkain, dapat bigyan natin kahit konti lang para makakain. Teacher, yung mga bata nakita ko sa kalsada, sinipa nila yung aso. Ay, tama pa yun gawin. Hindi. Bad. Oh, that's bad daw, sabi ni Jubilee. At tama. Oh, you do not do that to the animals. Okay? So ngayon mga bata, ano ang ating pinag-aralan ngayong araw? Ano yung Jubilee? Patungkol po, teacher, sa tamang pamamalaga po sa mga hayop na may dalawang paa at takpa. Okay, pwede. Ano pa? Teacher, patungkol po sa mga paraan kung paano po natin inaalagaan ng mga hayop na mayroong dalawang paa at pakpak. Okay, tama rin yun. So ngayon, ang ating ipagsalita kung paano natin, kung ano yung mga mabubuting dulot ng pag-aalaga ng mga hayop. Pero tama yun yung sinabi dahil yun ay kabilang sa ating inalagay. Kung paano natin nalagaan, kung bakit natin dapat alagaan ang mga ayun na yun. Okay, ngayon mga bata, kumuha ulit kayo ng inyong papel dahil magkakaroon tayo ng saglitang pagsusulit. Okay? So ito yung paano ito na pagsusulit natin. Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pag-aalaga sa mga hayop na may dalawang paa at upa at kung paano ito alagaan. Tapos na po. Tapos na. Opo. Sige mga bata, pasangin na ang inyong mga papel sa akin at ako na bahala mag-check. Okay, very good. May mga bata, kunin ninyo ang inyong assignment mo para sa inyong pag-aaral. Okay, ito na. Basahin ko muna, kumuha ng larawan ng inyong sarili na nakaalaga sa inyong mga alagang hayop na may dalawang paa at upa. Hanggang 5 pataas ang mga larawan na dapat mo. Pagkatapos ay idikit ang mga larawan sa inyong kwaderno. Naintindihan ba?